Balitang Pulis Gabo. Magandang umaga mga ka-okay. Good morning, lungsod ng Olongapo. Panibagong araw ng pagbabalita. Ang iyong pulis ka po ngayong umaga, PSSG Rezipol Razal. At ako naman po si Police Master Sergeant Jason Argonillo. Araw ng Huwebes, June 18, 2026. Nasa ikatlong linggo na po tayo sa buwan ng Hunyo. Halos nasa kalahating buwan na tayo, partner. Okay, partner. Mula sa Community Affairs and Development Unit ng Olongapo City Police Office at welcome sa ating programang Pinalakas online para sa ating mga kababayang Olongapeño. Sama-sama tayo para sa Balitang Pulis Gabo. Ang inyong Olongapo City Police Office, katuwang ang Subic Broadcasting Corporation at ng 97.5 DWOK FM. Ito ang radyo ko bilang kapartner natin sa paghahatid ng mga mahalagang kaganapan at impormasyon. Happy Thursday everyone! Partner, batiin na mo ang ating mga listeners na patuloy sa pagsubaybay ng ating programa. Yes, kamusta naman po mga ka-okay and keep safe. Sana po ligtas ang lahat. Thank God it's Thursday. Salamat po sa pagpapala at kaligtasan syempre. Maraming salamat din po sa isang magandang panahon. Partner, sa labas tayo, maaliwalas ang panahon at maganda ang sikat ng araw, partner. Okay, tama ka dyan, partner. Ayon sa Pag-asa, asahan ng mainit at malinsangang panahon sa Olongapo City at mga karatig lugar sa mga sumusunod na araw. Bagaman mananatiling maaraw sa umaga, may mataas na posibilidad ng mga pag-ulan, pagkidlat, pagkulog sa hapon hanggang gabi dahil sa mga localized thunderstorms. Pinapayuhan ng mga mamamayan na lalo na ang mga naglalayag, mangingisda at mga bumabiyahe na maging mapagmatsyag sa mga biglaang pagbabago ng panahon at patuloy na subaybayan ang mga abiso ng Pag-asa at mga lokal na otoridad. Samantala, dahil sa mainit na temperatura sa maghapon, ugaliing uminom ng sapat na tubig at iwasan ang matagal na pagbababad sa init ng araw. Muli maging handa sa posibleng pag-ulan at pagkilat-paggulong sa hapon at gabi. Walang malawakang tropical cyclone o severe weather warnings sa kasalukuyan, ngunit pinapayuhan ng publiko na manatiling updated sa rainfall advisories, heat index reports, at iba pang weather alerts mula sa Pag-asa. Ayan, salamat partner. Sa sitwasyon ng petrolyo naman partner, sa kanilang presyo, may update ka ba dyan para sa ating mga tsuper at motorista? Okay. Partner, narito ang pinakahuling fuel price update sa Pilipinas ngayon kahapon, June 17, 2026. Malaking rollback sa diesel, magandang balita sa mga motorista. Isang magandang balita para sa mga motoristas at sektor ng transportasyon matapos ipatupad nitong June 16 ang malaking rollback sa presyo ng diesel na umaabot sa 3.71 pesos hanggang 5.71 kada litro. Nagkaroon din ng bawas sa presyo ng kerosene mula 0.50 pesos hanggang 2.50 kada litro, samantala nananatiling magkaiba ang galaw ng presyo ng gasolina depende sa oil company at lokasyon. Ayon sa Department of Energy, ang pagbabago sa presyo ay bunga ng patuloy na paggalaw ng pandaigdigang merkado ng langis at mga kaganapan sa gitnang silangan. Inaasahang magbibigay ito ng kaunting ginhawa sa mga motorista at mamamayang apektado ng mataas na presyo ng produktong petrolyo. Pinapayuhan ng mga motorista at transport operators na bantayan ang mga opisyal na anunsyo ng mga kumpanya ng langis para sa eksaktong oil price adjustment na ipinatutupad ngayong linggo. For more advisories at update ng fuel prices, maaaring bisitahin ang Department of Energy Philippines, Petron Philippines at ang Shell Pilipinas. Ayan, salamat partner. Ang ulat panahon at presyo ng petrolyo ay patuloy na binabantayan dahil malaki ang epekto nito sa pamumuhay ng bawat Pilipino. Lalo na po sa ating mga kababayan na maghapong nagtatrabaho at mayroong mga kailangan na ikabubuhay. Ang Olongapo City Police Office ay nakikiisa sa pagbibigay ng mga tamang impormasyon upang ang ating mga kababayan ay maging handa at maayos na makapagplano sa kanilang pang-araw-araw na buhay.
Kaisa ng bawat Olongapeño at ng mamamayang Pilipino na itataguyod natin ang mga adhikaing makapagbigay ng tamang impormasyon upang maging tulay na mapagandang ugnayan ng kapulisan, pamahalaan at mamamayan tungo sa isang ligtas na bansa. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pakikiisa para sa isang ligtas, maayos at mapayapang Olongapo. Okay. Kami ang inyong makakasama ngayong umaga para magbigay ng mga komprehensibong detalye patungkol sa mga programs and activities na isinasagawa ng inyong kapulisan dito sa lungsod ng Olongapo. Tama ka dyan, partner, no? Aming ihahatid ang mga kaganapan na may kaugnayan sa pagpapatupad ng ating peace and order sa ating lungsod sa pamamagitan ng ating mga PNP activities. At sa pagsasakatuparan ng mga hakbang at kampanin natutugon sa ating mga kababayang Olongapeño, katuwang ang ating himpilan ng 97.5 sa pagpapalakas ng ating programa para sa pagbibigay ng mas malawak na impormasyon. Tama ka dyan, partner, no? Abangan din po ninyo ang ating mga safety tips na naglalayong pong mapanatili ang kaligtasan at seguridad ng ating mga ka-OK. At sa ating pagpapatuloy ng mga kaganapan na may kaugnayan sa pagpapatupad ng ating peace and order at sa ating lungsod sa pamamagitan ng ating mga PNP activities sa ilalim ng pamumuno ng aming City Director, Police Colonel Deonido S. Maniago Jr. at sa pagsasakatuparan ng gampanin na tutugon para sa ating mga kababayang Olongapeño sa ilalim ng pamumuno ng aming Chief PNP Police General Jose Melencio Corpus Nartates Jr. na may layuning mapagtibay ang magandang ugnayan sa ating komunidad. Kasama ng aming Police Regional Office 3 sa pamumuno ng aming Regional Director, Police Brigadier General Jess B. Mendez, kaakibat ang ating mga partner agencies upang maabot ang ating kababayan. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. At sa pagpapatuloy mga ka-OK, ang datos ng ating weekly accomplishment report mula po yan noong June 8 hanggang June 14 ngayong taong 2026 bilang bahagi ng aming previous week. Sa kabuuan, meron po tayong 26 total arrested ang Olongapo City Police Office sa pangunguna ni Police Colonel Maniago mula sa isinagawang magkakahiwalay na anti-criminality operation. Sa campaign against illegal drugs, 9 drug personalities po ang naaresto ng Olongapo City Police Office mula po sa matagumpay na isinagawang 8 anti-illegal drug operations at pagkakakumpiska ng illegal na droga na may kabuuang halaga na ng 95,179 pesos. Ang paghihimay ng aming balita ay sa aming pagbabalik. Magbabalik po ang Balitang Pulis Gapo matapos ang ilang paalala manatiling nakatutok sa himpilan ng 97.5. Muling nagbabalik ang inyong Balitang Pulis Gapo sa pagpapatuloy po sa ating kampanya against illegal drugs. 9 na drug personalities po ang naaresto ng Olongapo City Police Office mula po sa magkakahiwalay na sinagawang 8 anti-illegal drug operations at pagkakakumpiska ng illegal na droga na aabot sa halaga ng 97,179 pesos. Okay. Kaugnay nito, patuloy ang mas pinaigting kampanya ng Olongapo City Police Office laban sa illegal na droga matapos ang pagkakahiwalay na bypass operation na nagresulta sa pagkaaresto ng 3 pinaghihinalaang tulak. Noong June 8, bandang 10:30 ng gabi, naaresto rin sa Barangay West Bahak-Bahak ang isang 26 years old na lalaki na nasa drug watch list. Nakumpiska sa kanya ang 3 sachet ng pinaghihinalaang shabu na tumitimbang sa humigit kumulang 2 gramo na may halagang 9,962 pesos. Samantala, noong June 9, bandang 2:00 ng madaling araw, nasa kote na sa isang bypass operation sa Barangay East Bahak-Bahak ang isang 37 years old na lalaki. Nakumpiska sa kanya ang 3 sachet ng pinaghihinalaang shabu na may kabuuang timbang ng 3.8 grams at may halaga na 25,710 pesos. At noong June 11, bandang 7:25 ng umaga, naaresto ng mga operatiba ng Police Station 5 ang isang 31 years old na babae sa Barangay Santa Rita, lungsod ng Olongapo.
Nakumpiska mula sa kanya ang 3 sachet ng pinaghihinalaang shabu na tumitimbang ng humigit kumulang 2.8 grams at may halagang aabot sa 19,366 pesos. Kasalukuyang nasa kustudiya ng mga kapulisan ang mga naarestong sospek at maharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Ayon sa ating City Director, Police Colonel Maniago, ang matagumpay na operasyon ay malinaw na pagpapatupad ng pinaigting na PNP Focus Agenda, partikular sa kampanya kontra iligal na droga at pagpapanatili ng ligtas na lungsod ng Olongapo. Ang sunod-sunod na tagumpay na ito ay patuloy na nagpapatunay sa higit na pinalakas na intelligence monitoring ng Olongapo City Police Office at sa determinasyon ng kapulisan na panatilihin ang kaayusan at kaligtasan ng bawat komunidad, bitbit na ang tapat na layunin sa pagbibigay ng serbisyong pulis, tapat, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Samantala sa ating accomplishment on wanted persons, 12 wanted persons po ang nadakip ng Olongapo City Police Office, kabilang na po ang isang most wanted person. Kaugnay nito, isang most wanted person ang mahigit 15 taon nang pinaghahanap ng mga otoridad ang naaresto sa isang intelligence-driven operation na sa may barangay New Cabalan, lungsod ng Olongapo. Kinilala ang suspect na si alias Ben, 52 years old, na kasama sa listahan ng DILG most wanted person dahil po sa 2 kaso ng murder na may kaugnay sa mga warrant of arrest na inisyu ng hukuman sa may Baguio City at La Trinidad, Benguet. Isinagawa ang operasyon noong June 11 bandang 12:30 ng tanghali sa pangungunayan ng Regional Headquarters Police Unit Cordillera Administrative Region or CAR sa pakikipag-ugnayan sa may Olongapo City Police Office Station 4 at sa Provincial Highway Patrol Team ng Zambales. Ayon sa ulat, nakatanggap ng impormasyon ang mga otoridad noong May 26 na nagtatago umano ang suspect sa lungsod ng Olongapo. Agad naman pong nagsagawa ng validation at surveillance ang monitoring operations ng mga operatiba hanggang matukoy ang kanyang kinaroroonan sa may barangay New Cabalan. Nang mahanap ang suspect, maayos siyang inaresto at ipinaalam ang kanyang sanhi ng kanyang pagkakaaresto at kanyang karapatan alinsunod po sa batas. Nakuha rin sa pamamagitan ng alternative recording device ang buong proseso ng pag-aresto bilang pagtalima sa mga alituntunin ng Korte Suprema. Kasalukuyang idinala ang naarestong individual sa may RHPU CAR headquarters sa La Trinidad, Benguet para po sa dokumentasyon at kaukulang proseso bago po iharap sa hukumang naglabas ng kanyang warrant of arrest. Muling pinatunayan ng kapulisan na walang magtagal na nagtatago sa batas at patuloy ang kanilang pagtugis sa mga taong merong nakabinbing kaso upang makamit ang hustisya. Ito ay sumasalamin sa serbisyong mabilis ng Olongapo City Police Office at ng Cordillera Region Police Office. Isang patunay na ang lungsod ng Olongapo ay walang puwang, ang mga nagtatago sa batas at ang katarungan ay laging mangingibabaw para sa katahimikan ng lahat. Patuloy ang kampanya ng Olongapo City Police Office laban sa iligal na sugal matapos ang magkakahiwalay na operasyon na nagresulta sa pagkakaaresto ng 5 individual na sangkot sa larong Cara Cruz. Kaugnay nito, noong June 11 bandang 3:45 ng madaling araw, naaresto ng mga tauhan ng Police Station 1 ng 3 lalaki sa Arthur Street, Barangay West, Bahak-Bahak. Nahuli ang mga ito habang aktwal na nagsasagawa ng iligal na pagsusugal na Cara Cruz sa isinigawang monitoring operation ng mga pulis. Nakumpiska sa kanila ang 3 pirasong 1 pisong barya na ginagamit bilang pangara at perang pantaya na nagkakahalaga ng 550 pesos. Samantala, noong June 9 bandang 5 ng hapon, nasakote rin ng mga operatiba ng Police Station 6 ang 2 lalaki sa La Union Street, Barangay Barreto. Habang nagpapatrolya, namataan ng mga pulis ang nagpapatuloy na laro ng Cara Cruz na agad nitong pinahinto.
Nakumpiska mula sa mga sospek ang 3 pirasong isang barya na ginagamit sa laro na perang pantayan na nagkakalaga ng 530 piso. Ang mga naarestong individual ay naharap sa kasong paglabag sa Presidential Decree 1602 o illegal gambling law. Kasalukuyan silang nasa kustudiya ng kapulisan habang isinasagawa ang kasalukuyang legal na proseso. Ang Olongapo City Police Office ay patuloy na nagpapaalala sa publiko na ang pakikilahok sa illegal gambling ay mahigpit na ipinagbabawal at may kaukulang kaparusahan. Ito ay bahagi ng aming patuloy na kampanya upang matiyak ang kapayapaan, kaayusan at kaligtasan ng ating komunidad. Samantala, 4 na kaso ng paglabag sa Republic Act 9262 or Violence Against Women and Their Children Act ang naitala sa Barangay New Kalalakay noong June 8. Ayon sa biktima, umano'y tinulak siya sa ng kanyang live-in partner, binato ng unan sa muka at pinagbantaang ikakalat sa internet ang kanyang pribadong video. Dahil dito nakaranas umano ng matinding takot at trauma. Kasalukuyan pong isinasailalim sa kaukulang proseso ang naturang kaso. Samantala, kinaharap ng isang 48 years old na Chinese national ang reklamong act of lasciviousness at paglabag sa Safe Spaces Act matapos umanong mangharas ng 2 kababaihan sa loob ng isang establishmento sa may Magsaysay Drive, Barangay Istapinac noong June 11. Ayon sa mga complainants, sapilitan silang hinalikan at hinawakan ng suspect nang walang kanilang pahintulot. Sa Barangay Isbahak-Bahak naman, isang kaso ng paglabag sa Republic Act 7610 o 7610 o Child Abuse Law ang isinampa matapos umanong saktan ng isang 13 years old na lalaki noong June 13. Base sa report, nag-ugat ang insidente sa isang pagtatalo sa kalsada na nauwi sa pananakit sa menor de edad. Nasa kustudiya na ng pulis ang suspect habang inihahanda ang kaukulang kaso. At sa huling balita, isang 18 years old na lalaki ang naaresto matapos reklamuhan ng kanyang 13 years old na pinsan dahil umano'y act of lasciviousness sa barangay na kung saan nga po isang act of lasciviousness ang naganap sa may barangay New Kalalakay noong June 14. Ayon sa biktima, hinawakan umano ng suspect ang kanyang binti at masiselang bahagi ng katawan habang siya ay nanonood ng telebisyon sa loob ng kanilang bahay. Agad naman pong nagsagawa ng operasyon ang mga kapulisan na nagresulta sa pagkakaaresto ng suspect. Paalala mula po sa ating mga kapulisan, agad na isumbong sa mga kinaukulan ang anumang uri ng karahasan, pang-aabuso at paglabag sa karapatan ng mga kababaihan at kabataan. Patuloy ang paalala ng otoridad na agad iulat ang anumang uri ng pang-aabuso. Lumapit sa inyong pinakamalapit na istasyon at isumbong ang inyong mga reklamo. Ayan, partner, marami pa tayong mga ibabalita na kung saan nga po kinasasangkutan ng mga insidente ng mga pagkasira ng mga 3 sasakyan, mga insidente ng mga vehicular accident, na kung saan naganap sa ating lungsod. Magbabalik ang Balitang Pulisga po matapos ang ilang paalala. Manatiling nakatutok sa himpilan ng 97.5. Muling nagbabalik ang inyong Balitang Pulisga po. Okay, partner. Isang aksidente sa kalsada ang nagresulta sa kasugat ng 2 tao at pagkasira ng 3 sasakyan sa Barangay Istapinac, Olongapo City. Naganap ang insidente bandang 2:40 ng hapon noong June 10 sa kahabaan ng 3rd Street malapit sa Police Station 3. Batay sa paunang investigasyon, isang pampasaherong jeep ang papasok sana sa 3rd Street mula Magsaysay Drive nang makaranas umano ito ng problemang mechanical. Dahil dito nawala ng kontrol ang driver sa manibela at napunta sa kabilang linya ng kalsada. Bumangga ang jeep sa isang tricycle na paparating sa kasalubong na direksyon. Dahil sa lakas ng impact, tumama naman ang nasabing tricycle sa isa pang tricycle na nasa likuran nito. Dahil sa insidente, nasugatan ng driver ng isang tricycle at pasahero ng isa pang tricycle. Agad silang dinala ng Red Cross Rescue Team sa James L. Gordon Memorial Hospital upang gamutin. Nagtamo rin ng mga pinsala ang 3 sasakyan na sangkot sa aksidente. Bagaman hindi pa matiyak
ang mahalaga ng mga naging danyos. Kasalukuyang nasa kustodiya ng Traffic Enforcement Unit ang mga sangkot na kasasakyan at mga driver habang isinasagawa ang mas malalim na investigasyon na sanhi ng insidente. Samantala, 3 magkakahiwalay na insidente ng sunog ang naitala ng Olongapo City Police Office noong nakaraang linggo. Subalit sa kabutihang palad po ay wala naman po naitalang nasawi o nasugatan sa mga nabanggit na pangyayari. Unang naganap ang sunog noong June 9 bandang 4:45 ng madaling araw sa isang bahay sa La Union Street sa may Barangay Barreto. Ayon po sa investigasyon ng Bureau of Fire and Protection o BFP, napansin ng mga residente ang apoy habang wala ang pamilya ng may-ari na nagtungo sa may lungsod ng Maynila upang ihatid ang kanilang anak sa paliparan. Agad namang pong naapula ang apoy at diniklarang fire out bandang 5:15 ng umaga. Samantala noong June 10 naman po, noong bandang 8:50 ng gabi, muling nagkaroon po ng isang sunog sa bahay sa may Rizal Street Extension, Barangay Barreto ulit, no. Wala rin pong umanong may-ari, wala po yung may-ari ng bahay noong sumiklabang apoy. Mabilis pong responde ang Barangay Barreto Fire and Rescue Team, kaya agad naman pong naapula ang sunog makalipas ang ilang minuto. Noong June 11 naman po, bandang 3:30 ng hapon, isang bahagi ng bahay sa may Upper Sibul, Barangay Isbahak-Bahak ang nasunog. Batay sa paunang investigasyon, pinaniniwala ang nagsimula ang apoy dahil sa depektibong electrical wirings. Kaagad naman pong nagtulungan ang Bureau of Fire and Protection, Disaster Risk Reduction Management Office at mga otoridad upang makontrol ang sunog at maiwasan ang pagkalat nito sa kalapit na kabahayan. Patuloy pa rin iniimbestigahan ng Bureau of Fire and Protection ang eksaktong sanhi ng mga insidente at kabuuang halaga ng napinsala dulot ng mga ito. Pinaalalahanan ang mga publiko na regular pong suriin ang mga electrical connections ng inyong bahay at tiyaking ligtas ang mga kagamitang elektrikal upang maiwasan ang mga insidente ng sunog. Samantala, isang alias John, 49 years old at dating kasapi ng Josefino Corpus Command ng Bagong Hukbong Bayan sa Central Zone, dating miyembro ng New People's Army o NPA, ang voluntaryong sumuko sa mga otoridad noong June 11 sa lalawigan ng Palawig, Zambales. Ang pagsuko ay naging posible na sa pamamagitan ng magkasanib na operasyon ng iba't ibang unit ng PNP, Philippine Army at mga intelligence agencies sa ilalim ng isang intelligence-driven operation. Kasabay ng kanyang pagsuko, isinuko rin ni alias John ang isang improvised 12-gauge shotgun at isang hand grenade. Matapos ang dokumentasyon at tactical interview, pinagkalooban si alias John ng paunang tulong, pinansyal at mga groceries bilang bahagi ng mga programang naglalayong tulungan ang mga nagbabalik loob sa pamahalaan. Ayon sa mga otoridad, ang pagsuko ni alias John ay isa pang patunay na patuloy na humihina ang mga armadong kilusan dahil sa pinagsamang pagsisikap ng pamahalaan at ng mga komunidad sa pagtataguyod ng kapayapaan. Hinihikayat naman ng mga otoridad ang iba pang natitirang miyembro ng armadong grupo na sumunod sa landas ng pagbabagong buhay at makipagtulungan sa pamahalaan para sa mas mapayapa at maunlad na kinabukasan. Paglilinaw lamang po mga ka-okay, minabuti ng aming programa na gumamit ng alias sa mga pangalan ng suspect at biktima at pagiging limitado din po sa pagbibigay ng detalye upang mapangalagaan ang kanilang personal na impormasyon alinsunod po sa umiiral nating batas patungkol sa Data Privacy Act. Tama, partner. Ang Olongapo City Office ay patuloy na nagpapaalala sa publiko na iwasan ang anumang uri ng karahasan at makiisa sa ating mga programa para sa kapayapaan at kaayusan ng komunidad. Ay, tama ka dyan, partner, no? Muli sa pagpapatuloy naman para naman po sa ating isinagawang community engagement sa loob ng ating lungsod.
Aktibong nakiisa ang aming City Director Police Colonel Junido Maniago Jr. sa pagdiriwang ng ika-128 araw ng kalayaan sa May Rizal Triangle, Barangay West Bahak-Bahak, lungsod ng Olongapo. Noong June 12 po yan, araw ng Biyernes, na isinagawa o pinangunahan ng pamahalaang lungsod ng Olongapo. Ang pagdiriwang na ito ay hindi lamang po paggunita sa kabayanihan at sakripisyo ng ating mga ninuno na nagbigay sa atin ng kalayaang tinatamasa natin ngayon. Ito rin ay isang pagpapatibay sa diwa ng pagkakaisa, pagmamahal sa bayan at malasakit sa kapwa na patuloy na isinasabuhay ng bawat Olongapeño. Bilang kilalang lungsod ng voluntarismo, muling ipinakita ng lungsod ng Olongapo ang kahalagahan ng voluntaryong paglilingkod sa komunidad sa pamamagitan ng sama-samang pagkilos ng mga pinuno, ng mga frontliners natin at mga mamamayan na ipapakita natin ang tunay na diwa ng kalayaan at nakikita sa ating mga kahandaang maglingkod para sa kapakanan ng mga nakakarami. Ang pakikisa ni Police Colonel Maniago sa makasaysayang okasyon na ito ay sumasalamin sa matatag na paninindigan ng Olongapo City Police Office na itaguyod ang mga pagpapahalagang Pilipino tulad ng kalayaan, pagkakaisa, pananagutan at pagmamahal sa bayan. Patuloy po naming alalahanin na ang kalayaan ay hindi lamang isang pribilehiyo kundi isang responsibilidad. Nasa ating mga kamay ang pagpapanatili ng mga kapayapaan, kaayusan at kaunlaran sa ating lungsod at bansa. Mula sa Olongapo City Police Office, sa pamumuno ng aming City Director Police Colonel Junido S. Maniago Jr. ay nagpupugay sa ating araw ng kasarinlan. Mabuhay po ang Olongapo, mabuhay ang Pilipinas. Samantala, isang pagpapala ang natanggap ng inyong pulis gapo. Nakatanggap ang Olongapo City Police Office ng supply ng mga gamot mula sa tanggapan ng ating Vice Alcalde ng lungsod ng Olongapo para sa kapakinabangan at kapakanan ng mga tauhan ng Olongapo City Police Office noong Miyerkules, June 10. Okay. Ang makabuluhang inisyatibong ito ay nagpakita ng patuloy na suporta at malasakit sa pamahalang lungsod ng Olongapo sa kalusugan, kapakanan at kabuuang kapakanan ng mga kalalakihan at kababaihan ng Olongapo City Police Office na araw-araw na nagsisilbi at nangangalaga sa kaligtasan ng publiko. Ayon sa ating City Director, Police Colonel Maniago Jr., ang pagkakaloob ng mga gamot ay malaking tulong upang matiyak ang kalusugan at kahandaan ng mga pulis sa pagpapatupad ng kanilang tungkulin bilang mga tagapagpatupad ng batas at tagapangalaga ng kapayapaan sa lungsod. Lubos na nagpapasalamat ang Olongapo City Police Office kay Honorable Vice Mayor kay Ann Legaspi, Vice Alcalde ng lungsod ng Olongapo sa kanyang pagpatuloy na suporta at mahalagang ambag na ito para sa kalusugan at kapakanan ng mga tauhan ng Olongapo City Police Office. Ang pagkakaisang ito ay sa pagitan ng lokal na pamahalaan at ng kapulisan ay patunay na sa pamamagitan ng pagtutulungan at malasakit, mas mapapalakas natin ang serbisyong publiko at mapapangalagaan ang kapakanan ng mga lingkod bayan. Samantala po, para po naman po sa pagpapatuloy ng ating Brigada Eskwela 2026, patuloy na pinangungunahan ng Olongapo City Police Office sa ilalim ng pamumuno ni City Director Police Colonel Junido S. Maniago Jr. ang serye po ng pagbisita sa iba't ibang paaralan dito sa ating lungsod mula po nung pagbubukas ng klase noong June 8. Layunin ng inisyatibong ito na laging tiyakin ang kaligtasan at seguridad ng mga mag-aaral, guro, kawani ng paaralan at mga magulang. Patuloy po ang pagmonitor at pag-inspeksyon ni Police Colonel Maniago sa mga pinapatupad na security measures sa mga paaralan at i-monitor ang deployment ng mga kapulisan na nakatalaga upang magbigay ng tulong, magpatupad ng kaayusan at tiyakin ang mapayapang kapaligiran sa loob at paligid ng ating mga paaralan. Kasama rin po sa kanilang pagbisita ang pakikipag-ugnayan sa mga school administrators at iba pang mga stakeholders upang matukoy ang mga posibleng issue sa seguridad at agad na makapagpatupad ng kaukulang hakbang
para sa kapakanan at ng mga estudyante at buong komunidad ng paaralan. Ang programang ito ay bahagi po ng pinalakas na kampanya ng Olongapo City Police Office sa ilalim po ng Balik Eskwela 2026 na naglalayong mapagbigay ng ligtas, maayos at maaliwalas na kapaligiran para sa pag-aaral ng bawat kabataan. Pinapatunayan ng hakbangin ito na ang matatag na pangako ng Olongapo City Police Office na pangalagaan ang kapakanan ng mga mag-aaral at suportahan ang mga sektor ng edukasyon sa pamamagitan po ng pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa bawat eskwelahan sa ating lungsod. At yan po ang aming mga accomplishment on community engagement and intensified information operation para sa inyo mga ka-OK. Okay. Ang lahat ng mga aktibidad na ito ay bahagi ng aming adhikain na isulong ang mga programa ng PNP sa pamamagitan ng Community Affairs and Development. Kaya naman hinihikayat namin ang lahat na makiisa upang mas lalo nating mailapit ang ating mga kababayang Olongapeño ang serbisyo publiko ng Pulis Gapo. Sa pagpapatuloy, tumakot naman tayo sa pamimigay ng mga safety tips bilang bahagi ng aming pagpapaigting ng intensified information operation para sa ating mga ka-OK na talaga namang namang kapakipakinabang. Isang ligtas at mapayapang pamayanan ang layunin ng ating kapulisan. Ayan, tama partner, no? Inulat po ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology or PhilVolcs na kung saan naganap ang malakas na pagyanig na magnitude 5.7 na lindol sa bayan po ng Sarangani sa Davao Occidental nitong Sabado lamang po ng umaga, June 13. Ayon po sa PhilVolcs, naitala ang lindol bandang 10:05 ng umaga, 21 kilometers mula po sa Balut Island at may lalim na 10 kilometro. Sinabi po ng PhilVolcs na tectonic ang pinagmulan ng lindol at isa itong aftershock ng magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Mindanao noong June 8. Intensity 5 ang naramdaman ng General Santos City, samantalang intensity 4 naman po sa bayan ng Malapatan, Malungon, Maasim at Caimba sa Sarangani, sa Tupi at Tibuli sa South Cotabato at Santa Maria sa Davao Occidental. Dagdag ng PhilVolcs, posibleng may pinsalang dulot ang lindol, ngunit hindi inaasahan ang mga karagdagang aftershock. Samantala, umakyat naman po sa may 61 ang nasawi sa magnitude 7.8 na lindol noong June 8 ayon po sa pinakahuling datos ng Office of the Civil Defense. Nasa 1,221 naman po ang sugatan habang 33 katao naman po ang nawawala. Kaugnay nito, narito ang mga safety tips natin sa panahon ng lindol, bago, habang at pagkatapos ng pagyanig upang masiguro ang kaligtasan ng pamilya at sa ating komunidad. Ang pinakamahalagang tandaan ang drop, cover, and hold habang lumilindol at ang maagap na paghahanda ng emergency go bag bago pa man mangyari ang sakuna. Partner, no, kaninang umaga lang ay nakiisa tayo para sa ating second quarter nationwide simultaneous earthquake drill, na ginanap sa ating kampo na kung saan nga po ay nakiisa ang Barangay Barreto Fire and Rescue Unit. Ngayon, ito ang ating safety tips. Bago ang lindol, siguraduhin pong matibay ang bahay. Suriin ang mga pader, poste at bubong. Ikabit ang mga mabibigat na gamit gaya ng cabinet, TV at refrigerator. Ibig sabihin po, huwag po tayong lalapit. Ayan. Maghanda ng mga emergency go bag na may tubig, pagkain, flashlight, first aid kit, gamot at pito or whistle. Alamin ang ligtas na lugar sa loob ng bahay, malayo sa bintana, salamin at mabibigat na bagay. Turuan din po ang ating mga anak, ang mga bata ng tamang aksyon kapag lumilindol. Partner. Okay, partner. Habang lumilindol, yun nga, yung sabi mo nga kanina, partner, no? Drop, cover, and hold. Yumuko, magtago sa ilalim ng matibay na mesa at humawak hanggang matapos ang pagyanig. Huwag gumamit ng elevator kung nasa gusali. Lumayo sa salamin at bintana upang maiwasan ang pinsala mula sa basag na bubog. Kung nasa labas, manatili sa open area. Iwasan ng poste, puno at gusali.
Kung nasa kusina, patayin agad ang kalan at isara ang LPG tank. Ayan, tapa ka dyan, partner. Pagkatapos naman ng lindol, ano naman ang dapat natin gawin, partner? Okay, pagkatapos ng lindol, partner, no, maging alerto sa aftershocks. Okay, ulitin ang drop, cover, and hold kung may kasunod na pagyanig. Suriin ang bahay para sa bitak, sirang kable at gas leaks. Lumabas ng maayos at pumunta sa open area o evacuation site. Iwasan ang tulay at mataas-taas na gusali na maaaring gumuho. Makinig sa advisories mula sa PHIVOLCS at NDRRMC lalo na kung malapit kayo sa dagat. Okay? Para baka mamaya magkaroon ng mga tsunami warnings, no? Yan, tama, partner. Kumustahin ang mga bata at pakinggan ang kanilang nararamdaman upang mabawasan ang trauma. Tama ka dyan, partner. Paalala lang po sa ating mga ka-okay, no? Kaligtasan muna bago ari-arian. Huwag bumalik agad sa loob ng gusali hanggat hindi pa ito nasusuri ng otoridad. Maghanda po ng mga emergency contacts gaya na lamang po ng mga hotline numbers ng inyong barangay at ng NDRRMC numbers at maging ng inyong mga kapulisan. I-report agad sa mga lokal na pamahalaan kung meron pong nakitang mga bitak sa lupa, gas leaks, at mga nasirang linya ng kuryente. Ayan po ang ating mga safety tips for today. Naway meron po tayong napulot na aral at mag-ingat po tayo, mga ka-okay. Okay. At para maging updated sa Olongapo City Police Office activities and accomplishment, please follow our Facebook, ang Pulis Gapo Disiplinado. And please give us your likes, comments, and share na po sa aming pong Facebook account at Olongapo City Police Office. Diyan po ninyo makikita ang aming mga conducted activities and accomplishment. And also our YouTube channel at Olongapo City Police Office. And syempre ang aming pong istasyon, ang 97.5 DWOK FM. At nais din po namin na i-promote ang aming programa, Sumbong Nyo, Aksyon Agad. Lunes hanggang Biyernes, 12:30 to 1:30 p.m. Okay? Ganon din ang official Facebook ng page ng Philippine National Police at Police Regional Office 3 at ang Police News Network Facebook page. At yan po ang hatid naming mga mahalagang impormasyon mula sa Olongapo City Police Office. Maraming salamat po sa oras ng inyong pakikinig sa ating programa ngayong umaga. Laging tandaan, ang usaping kaligtasan ay usapin ng bawat mamamayan. At ako po ang inyong Pulis Gapo, Police Staff Sergeant Rezipol Razal. Muli ang pamunuan ng Olongapo City Police Office, ang ngalan po ng aming City Director, Police Colonel Jonido S. Maniago Jr. Kasama ang aming Public Information Officer, Police Lieutenant Mary Ann Sadaba. Kami po ay taus-pusong nagpapasalamat sa pamunuan ng Subic Broadcasting Corporation at sa himpilan ng 97.5. Ako po si Police Master Sergeant Jason Argonelio. Magsama-sama po tayong muli sa susunod na Huwebes upang makinig ng aming programa dito lamang sa Balitang Police Gapo.